pinaka-dead spot na lugar, wala talagang signal pero nalagyan namin ng internet gamit lang ito. Nung nakaraang 3 linggo may nagpa-install sa amin ng piso wifi na yung source ng internet ay Starlink. At ang kagandahan pa nito ay naka-solar setup po kasi yung lugar is walang kuryente. At alam niyo ba sa nilagyan namin ng piso wifi may katabi itong purok. Yung purok ngayon nilagyan din namin ng piso wifi machine pero walang Starlink na nilagay doon. Ang ginawa namin, nag-install kami ng mahigit 1 kilometro na fiber wire para malagyan ito ng internet connection. At ang internet na ginamit namin dito ay galing mismo sa Starlink kung saan namin in-install sa unang area. At yun na nga, dito sa pangalawang area, di namin inaasahan na merong makikitang lugar dito. Ito ay purok ng barangay Sumyurang at ang tawag sa lugar na to ay Piamunitan. Kaya napagdesisyonan ng may-ari ng wifi na lagyan din ng piso wifi doon. Sa area na yon, hindi na applicable yung maglatag ng fiber wire dahil sa hirap ng daanan. At isa pang problema, ito'y napakalayo na mahigit 2 kilometro na. Kaya ang gagamitin namin ngayon na technique, itatapon natin yung internet connection. Meron itong sender at meron ding receiver. Ang kagandahan ng antenna na gagamitin ko ay 5 GHz ito at maximum ng 5 kilometro ang kaya niya itapon. Kaya dito sa pangalawang area, in-install na natin yung adapter ng ating sender. At syempre yung gamit natin na adapter, yung adapter na direct saksak na sa battery. At ito na nga, ini-install na nila yung ating sender. Sa hindi pa nakakaalam, yung gamit natin na antenna ay 5 GHz po yan. Hindi po yan yung directional app na E314N. 2.4 lang po yon. Pwede naman yon gamitin pero kung yung hanap mo ay stable connection ay hindi po siya bagay. At ito na nga, andito na kami sa pangatlong area pero bago namin in-install yung piso wifi, ititest muna namin kung tatagos yung signal dito. Mahirap kasi pag i-install na natin yung piso wifi at saka yung baterya at solar tapos hindi nag-success yung internet connection. Kaya palagi kaming handa, palagi kaming may dalang power station. Kaya for testing muna, dito muna namin nilagay yung aming receiver. Ang layo ng ating sender mahigit 2 kilometro. At kung titingnan mo yung area, napakaraming nyug. Parang nakaharang yung nyug sa ating receiver. Pero walang nakaharang dyan. Nahanapan kasi ng paraan na maputol yung mga possible na nakaharang. At syempre, bago kami nagpatuloy sa trabaho, ipampalakas muna. Napakasarap ng ulam namin syempre kasi lutong maranaw. Pagkatapos namin kumain, kinonfig ko agad yung receiver dito na mismo sa area. Sa pag-config naman ito, kahit elementary is kayang-kaya kasi napaka-basic lang talaga. Kaya ikaw sa tingin mo baka dyan sa lugar mo may maganda rin na lugar na pwede mo tapunan ng internet connection. Tapos lagyan mo ng piso wifi sa lugar na yan o diba na libre ka pa ng internet, kumikita ka pa doon. At dahil nag-success yung pag-transfer natin ng internet connection dito, i-install na namin yung piso wifi dito. Sa mga interesado dyan na matuto paano i-config yung ganong antenna, marami akong video dyan. Explore nyo lang yung mga video ko at makikita nyo paano yun i-config. At syempre sa mga bago dyan na nanonood, huwag kalimutan mag-comment sa baba at share na lang din yung video natin. Ang kagandahan kasi ng video na to, lahat ng mga ginamit ko na materials is nasa comment section. At dahil natapos na install yung piso wifi controller at mga breaker, yung panel naman ilalagay namin sa itaas, sa bubong ng bahay na to. Sa mga napapaisip kung magkano yung nagastos dito, malaki po. Sa unang area pa lang natin na sinular natin yung piso wifi, sinular natin yung Starlink at yung Starlink mismo, para ka nang bumili ng 2 bagong motor. Kaya sa mga customer dyan na nagko-connect sa mga ganitong piso wifi, napapaisip bakit kunti lang daw yung oras. Pero yung piso wifi sa mga syudad, yung 5 pesos is malaki yung oras. Hindi kasi pwede sa ganitong piso wifi na nasa bukid na yung 5 pesos mo is 10 oras. Matagal po mabawi yung capital o ginastos sa wifi na to. Kaya sa mga nagtataka dyan, bakit maliit yung oras ng piso wifi nyo, lalo na pag nasa dead spot kayo na lugar, is bumabawi pa ng kapital o nagasto yung may-ari ng piso wifi. Lalo na pag ganitong setup na naka-solar, medyo mahaba-haba talaga yung labanan para mabawi yung nagastos dito. Sa mga gusto rin dyan sumugal para lang magkaroon ng wifi business, pwede kami mag-install sa inyo. I-contact nilang kami. At dahil natapos yung trabaho namin dito sa Purok Piamunitan, Barangay Sumyurang under ng Municipality ng Tangkal, Lanao del Norte, hanggang dito na lang kami. Maraming salamat.